Hello guys, good morning po sa ating lahat. Yan, so nandito ko ngayon sa taas. Ito yung pinapagawa kong bahay. Yan, bago ko sabihin yung napaka-importante topic na to. So, update ko muna kayo dun sa challenge ko na piso-piso para dito sa bahay ko. So, talagang hindi naman yung mapupunta dito sa bahay. So, meron na tayong 1,300 pesos. Ayan, so yan na yung piso-piso challenge. So napakalaking bagay. So yung 1,300 na yon, tapos yung pag nagla-live ako sa Facebook, yung maiipon kong stars, idadagdag ko dun yung 1,300 para pag nabuo yun, so may pupuntahan po akong isang pamilya. Kalilibing lang ng tatay nila, so hindi ko pa mapuntahan. Kasi itong pamilya na to, pitong magkakapatid na maliliit pa, wala nang mga magulang, uli lang lubos na sila. So yung pinaka-topic ko talaga ngayon guys, 'di ba, may naipost po ako na binigyan namin ng house and lot, tapos pinabarangay pa ako. Doon sa post ko may comment ako na abangan yung video. So pagkatapos namin mag-usap-usap sa barangay, doon ko na mas naintindihan na hindi ko na pala i-upload yung video kasi talagang napaka-kitid po ng utak nila. So hindi ko lang babanggitin kung sino. Yung i-upload ko sana ng video, yung saan ba nag-umpisa tong problema na to. Yun sana yung i-upload ko, tapos ano yung mga nangyari. So hindi ko na i-upload kasi yung napag-usapan namin sa barangay, grabe. Kaya yun nga, sabi ko mas dapat ko pa silang intindihin sa lahat ng paninira nila sa akin. So, wala silang narinig dahil dun sa usapan namin sa barangay. So mas lalo ko pa silang iintindihin dahil unang-una sinabi nung babae, huwag na daw ako makialam sa bahay kasi wala naman ako naitulong na piso, wala naman ako naitulong kahit piso. So doon pa lang naisip ko na mas lalo ko pa silang intindihin kasi parang hindi nila alam kung ano yung ginagawa nila. Masakit man sa loob ko na ganun yung sabihin nila, pero kailangan kong intindihin. Pangalawa, sinabi nung lalaki naman na magpapabayad na lang daw sila ng 100,000 dun sa bahay nila, dun sa trabaho. So siguro pag nabayaran sila ng 100,000, aalis sila dyan sa bahay na yan. So sabi ko naman, hindi ako makapag-desisyon kasi may sponsor yan, hindi akin yan. So magkukonsulta muna ako sa sponsor. So sabi ko, maghintay kayo ng update ko kung kailan kami makakapag-usap ng sponsor. So yung pinakamalala dito guys, eto yung pinakamalala dito gusto nila nang humingi ng kasulatan sa barangay just in case na may mangyari sa kanila. Ako yung hahanapin nila, ako yung sisisihin nila. Doon ako mas lalong sabi ko, napakaano talaga ng tao na to. Sobrang advance mag-isip. Talagang hindi nila alam kung ano yung ginagawa nila. Si Uragonan hindi naman sa pagmayabang, si Uragonan barangay Kagawad po. Kilalang kilala po dito sa bayan namin. May pamilya ko, may mga taong umaasa sa akin, kaya hindi ko gagawin yung naisip nila na paano niya naisip yung ganun? Bakit niya nasabi yung ganun? Bakit may pagbabanta ba akong ginawa sa inyo? Kala niyo sa akin mamamatay tao? Tandaan nyo, hindi ko sasayangin yung buhay ko sa inyo May iniingatan akong pangalan, may iniingatan akong posisyon, may mga pamilyang umaasa sa akin, may pamilya ako, may mga taong umaasa sa akin. Kaya itong isipin nyo nakakahiya naman sa inyo pero hindi ko sasayangin yung buhay ko sa inyo. Hindi ko sasayangin yung magandang future na nakaabang sa akin. Hindi ko sasayangin yung mga bagay na nasa akin para lang sa inyo, para gawin yung iniisip nyo sa akin. Yan ba yung mga sinasabi sa inyo ng mga advisor nyo? Alam ko dami-dami yung advisor. Kaya nga 'di ba naghahabol ka ng titulo ng lupa kasi ito may problema. Na kung sakaling ano man yung mangyari, at least may hawak ko na dokumento na nagpapatunay na sa inyo yung lupa. Kami nga dito, ang tagal-tagal na namin na nakatira dito, may titulo ba kaming hawak?
Tapos kayo, ura-urada. Pumunta kayo ng Lunes, manghihingi kayo ng titulo ng lupa. Gusto nyo, Miyerkules, andyan na. Yan yung nangyayari pag masyado kayo nagkikinig sa mga advisor yung wala namang naitulong, wala namang na-advise ng maganda. Kailangan natin talaga silang intindihin. Tayo na lang yung umintindi kasi talagang napakakitid po ng utak nila. Grabe yan. Doon pa lang sa sinabi ng babae na wag na akong makialam sa bahay kasi wala naman akong naitulong na piso, na kahit piso. Doon pa lang talagang sabi ko, grabe. Mas iintindihin ko talaga sila, mas iintindihin ko pa kasi talagang hindi nila na-appreciate. Sabihin natin hindi ako nakatulong sa kanila din sa bahay kahit piso. Tama ba na sabihin nila sa akin yun? Kaya doon ko naisip na wag ko na lang pala i-upload yung punot dulo nitong usapan na to kasi talagang mababash lang sila eh. Kasi sa totoo lang sila yung nag-umpisa nito. So paano ba kami umabot sa barangay? So yung sistema, so nanghingi sila sa akin ng dokumento tungkol dun sa lupa. Titulo yung gustong hingiin nila. So wala akong maibigay sa titulo na yan kasi kami nga dito, ang tagal-tagal na namin dito. Kahit isa, wala pang may titulo dito sa lupa na ito. Pero nakakasiguro kami na hindi kayo magkakaproblema dito sa ano na to, sa lupa na to kasi kompleto sa recados naman yung may-ari nito. So malapit lang yun sa amin, doon lang sa unahan lang, sa likod lang namin. So napakalapit lang. So kung deed of sale naman yung inihingi nila, so wala akong maibigay sa kanilang deed of sale kasi yung nangyari dito, yung lupa nila yung lupa na kinatitirakan nila, hindi sana para sa kanila yan. Para yan dun sa una ko pang natulungan. Kaso nga lang, nung binilihan na namin ng lupa, nagbago yung isip. Yung deed of sale sana ng lupa na yan, dun sa tutulungan namin. Kaso nga lang, umayaw siya. So hindi ko na napagawa ng deed of sale kasi ayaw ko naman ipangalan sa akin yung deed of sale kasi yung usapan namin ng sponsor niyan dun sa sa tutulungan namin. Ayawan niyan nung una naming tinutulungan. Pasensya na ka guys, no? Nahirapan na magtagalog. Nung inayawan niya ng una naming tinutulungan, so nabakante. So wala akong hawak na deed of sale. Kasi nga di ko alam kung kanino ko ipapangalan. Kasi sabi ko dun sa sponsor, inayawan naman nung tutulungan natin. So okay lang po ba na hatiin natin yung lupa? Just in case na may matulungan tayo. So ibibigay natin yung lupa dun sa sa matutulungan natin. So nag-agree naman yung sponsor. Kaya nung may matulungan ako, hinati ko yung lupa. So yung kalahati dun sa natulungan kong PWD. Tapos yung tirang kalahati nung matulungan ko din yung nagpabarangay sa akin ngayon. Nakiusap ako dun sa sponsor na kung pwede yung kalahati ng lupa na bakante, ibigay ko na lang dun sa kanila. So pumayag naman yung sponsor. So kumbaga hindi muna ako nag-interest dun sa deed of sale kasi hindi ko alam kung kanino ipapangalan yun. Hindi ko alam kung paano yung proseso ng paggawa ng deed of sale. Kaya hinayaan ko lang muna kasi hindi ko naman talaga akalain na mangyayari yung ganito. O kaya aabot sa ganito yung sitwasyon. Nung una silang mag-away ng kapitbahay nila, nabanggit nila sa akin na gusto nilang ibenta yung lupa. Siyempre hindi ako papayag. Kasi binigay sa kanila yan para tira nila, hindi para ibenta. So ngayon, dahil hindi natatapos yung kanilang hidwaan ng kapitbahay niya, ngayon kinausap ko yung sponsor. Sabi ko sa sponsor, ma'am, ibebenta nila yung bahay. So sabi naman ng sponsor, okay lang naman ibenta yung bahay basta yung ginastos ko dyan ibalik sa atin kasi itulong natin sa iba. So yun yung naging usapan namin ng sponsor. Pero nung kalaunan, tinanong ko ulit sila kung ibebenta ba talaga yung lupa. So nagbago yung isip. So ngayon, hanggang ngayon hindi pa rin matapos-tapos yung kanilang problema. Naisipan na naman nilang ibenta yung lupa. So kala siguro nila yung pinagsasabihan nila hindi din magsusumbong sa amin kasi talagang noon pa, nung una pa lang na ipamalita nila na ibebenta yung lupa, marami talaga nag-interest. Tapos na ulit na naman ngayon. So marami din nagsabi sa akin kung talaga bang ibebenta yung lupa at bahay.
kaya nalaman namin. So kaya dito sila interesado sa ano, siguro may buyer na sila o kaya siguro mayroon na silang nakausap. Actually kahapon may kasama diyan si ano, yung nagpabarangay sa akin. Hindi ko alam kung ano yung sadya diyan. Kaya ayun, galit na galit sila sa akin dahil nga hindi ko maibigay yung gusto nila. Ayun, pinabarangay nila ako. So nag-usap-usap kami dun sa barangay kung ano yung dapat gawin. So yun na nga yung gusto nilang, yun yung mga narinig ko dun na talagang mas lalo ko pa silang dapat intindihin. Kasi nga hindi nila alam kung ano yung sinasabi nila. Hindi nila alam kung ano yung ginagawa nila. So tama ba naman na sabihin nila sa akin na wag na ako makialam sa bahay kasi wala naman akong naitulong kahit ni piso. Doon pa lang talagang napaisip na ako. Sabi ko hindi ko na i-upload yung video na ginawa ko kung ano ang punot dulo nitong ano na to, problema na to. Tapos yun yung gusto nila mangyari, magpabayad ng 100,000. So siguro alis sila dyan, bayaran sila ng 100,000. So sa tingin ko hindi malabong mangyari na magbabayad kami ng 100,000 dyan. Napakalabo naman yan. Siguro, kung sakaling umalis sila dyan, yung mababayaran lang sa kanila dyan, yung trabaho niya. Kung yun yung hinihingi nila. Pero sa 100,000, malabo yan. Kahit saan kami pumunta, malabong mabayaran sila ng 100,000. So, yun yung napag-usapan namin doon. Sabi ko, update ko na lang sila. Pag-usap namin ng sponsor. So, chumichempo lang ako dun sa sponsor kasi yung sponsor nung lupa, hindi ko pa siya makontak. Tapos yung sponsor naman ng bahay, anytime pwede ko siyang kontakin, kaso nga lang naghihintay pa ako ng tiyempo para makausap ko siya kasi may sakit siya eh. Ayaw ko siyang stressin, so humahanap lang ako ng tiyempo. So kung ano po yung napag-usapan namin ng sponsor, kung ano yung magiging action dyan sa problema na to, so i-update ko po kayo kung ano yung magiging action namin. Kasi ayaw ko magdesisyon ng sarili ko kasi hindi naman talaga akin yan. So ginawa lang akong instrumento para mapunta sa kanila yan. Pero kung ano yung padidesisyon nila, dadaanin ko yan sa magandang proseso. Kasi yan talagang blinag natin sila. Hindi naman para kung ano-ano lang. Blinag natin sila para matulungan talaga. So nangyari nga, kaso talagang di ko alam kung ano yung mga nasa utak nito mga tao na ito. So yan, update ko na lang kayo guys kung ano yung actions na gagawin dito sa problema na to. Hihintayin ko muna kung ano yung kanilang desisyon. So, i-upload ko dyan guys kasi talagang napaka-important nitong bagay na to. Kasi ang dami-daming naghihintay na matulungan ko, mapagawan ko ng bahay. So, siguro kung ano man yung mangyari dito sa usapan na to, umalis man sila dyan, mabayaran man sila kung ano yung gusto nila mangyari sa bahay niyan. Halimbawa, mabayaran sila, umalis sila dyan. So, siyempre, kukunin namin yung bahay at lupa. Abangan nyo guys kung kanino mapupunta yan. So, i-update ko po kayo dyan. Kasi, kami, wala naman kaming habol dyan sa... Kami, hindi naman namin ni-interesan yung lupa at bahay na yan. So, talagang ipapakita namin sa inyo guys kung kanino talaga mapupunta yung lupa na yan. Kung sakaling mabawi nga namin yan. O, depende sa sponsor kung ano yung gustong mangyari. Hanggang dyan na lang guys yung aking sasabihin. Yan, sana mabigyan nyo po kami ng advice. Mabasa to ng mga sponsor. At siyempre malinaw din para sa amin kung ano yung mas magandang gawin. Kasi mahirap magdesisyon ng padalos-dalos kasi baka magkamali kami. So daanin natin sa magandang proseso. Pero dahil po sa mga advice nyo, so kumbaga magkakaroon kami ng idea kung ano yung pinakamagandang gawin. Maraming salamat po sa inyong panonood.